Hello mga kapwa ko kasari, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to my YouTube channel. Mga kapwa ko kasari, ayan, may ikukwento na naman ako sa inyo. Ito yung i-vlog ko ngayon sa inyo. Kasi pangalawang beses na itong nangyari sa amin. So kahapon, ako ay wala, ako ay namalengke. So bali si Mr. lang yung naiwan dito sa tindahan. Siya yung nagbantay. So, sa masamang palad, ayan, siya ay isahan na naman mga kapako kasari. Nung una na nangyari ito sa amin ay, ang gumawa nito is binata, ngayon naman is bata. So, siguro yung bata is nasa grade 4 na, ganon. So, buti na lang at may mga mata dito sa ating tindahan at dyan sa aming mini hardware. So, nakita namin kung sino yung gumawa. So, talagang nagpapasalamat kami kasi ang laking tulong talaga itong mga mata or CCTV dito sa ating tindahan. Paano na lang kaya kung wala kami noon, so nagtuturoan na kami kung sino yung kumuha. Ganon. So, buti na lang at nireview ni Mr. at doon nga nakita niya yung kumuha. So, bali talagang itiniming niya na sila ay naglalans kasi ako nga ay wala. So, nagtataka na si Mr. Yun naman ang kwento ni Mr. sa akin na parang naghihinala na siya na nawala na siya ng 2K pero hindi niya alam kung saan niya nailagay or nakalimutan ba niya nailagay. Pero talagang ang alam naman niya talaga is talagang ibinalik niya yung benta namin doon sa hardware mga kapakasari. Kasi nung time na yon ay may magkakas out sana ng 6K. Tapos kinuha niya yung 2K doon kasi kulang nga yung ibibigay niya sa tao. So dahil kulang din lang naman, 6K ngayon, bali inabunuhan yun ng aking anak. So yung 2K ay ibinalik niya sa hardware. So ngayon, nung bumalik na siya, ayan, tinignan niya, wala na yung 2K. So, nag-iisip siya kung saan ba niya inilagay, ganyan, baka nakalimutan niya. So, hindi siya mapakali. So, nung dumating ako, ayan, nireview niya yung CCTV. So, mga around 11 or mag to 12 o'clock na yon, doon na niya nakita mga kapakukasari kung sino yung kumuha at dito nga nalaman namin talaga ang galing nung bata, parang sanay na siya ganon. Bali si mother kasi ang nagbantay kasi nga yung aking asawa at yung aking anak ay kumakain sila sa kitchen kasi mag 12 o'clock na yon. So bali si mother yung nakatukang magbantay. So, bali ang ginawa ng bata is parang nilito-lito niya ba si mother, pumasok pa nga dito sa loob ng tindahan. Tapos doon, kung maririnig nyo, aking i-share sa inyo kung paano yung nangyari dito sa CCTV. Talagang makikita mo, yung kasing aming bell, yung tumutunog na ting-ting, gunan na may sensor. Dati, yun ay nandito sa tindahan. Dahil naiingayan ako, tuwing na lang may bibili, tumutunog. So, pinatransfer ko doon sa hardware. Dahil doon ay hindi masyadong may mga hindi naman madalas may bumibili. So, yung bata, ang ginawa niya, hindi siya pumasok sa hardware, dito siya dumaan sa tindahan kasi bibili din naman. Kaso nung palabas na siya, instead na sa labas siya lalabas, dito sa pinanggalingan niya, umikot siya, pumasok siya dito sa hardware. Ayan, ipapasilip ko na lang or ipapanood ko na lang sa inyo mga kapakukasari kung paano ang nangyari at kung paano namin nakita yung ginawa niya. So ngayon mga kapwa ko kasari, ako ay mag-voice over na sa ngayon. So ayan na yung bata, galing na yan sa tindahan. Ayan, yumuko at medyo tumingin-tingin pa siya kung saan siya pwedeng dumaan. Tapos ang lakas ng loob niyang binuksan yung nakasaradong pintuan. Yan ay palabas doon sa aming likod. Ayan, sa aming kitchen, siguro nagmatyag siya kung may tao ba doon.
pero yung mga kumakain ay hindi nila napansin na may batang dumaan mga kapako kasari. So wala pang 1 minute yan ay babalik na. So tignan natin mga kapako kasari, ang bilis lang talaga ang pangyayari. So yung mga oras na yan, sabi ng lumampas lang siya siguro pero hindi nila napansin. So ayan, bumalik na nga. Tignan natin, isinarado niya ulit yung pintuan tapos dahan-dahan na siyang pumasok. So, yan ay sa aming hardware. Hindi niya alam na may mga mata. Hindi niya siguro napapansin mga kapako kasari na maraming mata. So, ayan. So, bali sa pangalawang kabinet, sa likod ng kabinet na yan, siya dumaan. Hindi ko lang alam kung paano ko i-edit yung pagkuha niya ng pera mga kapako kasari. So, ang bilis lang talaga. Ayan. So, ayan na, palabas na. Yan ay nakakuha na ng 2K. 2K na yung nakuha niya. Kung mapapansin nyo, ayan, ibinulsa na niya mga kapako kasari at palabas na siya dyan sa daan. Kung maririnig nyo, may tumunog na bell. Yun nga yung bell na sensor na malalaman mo kung may tao. Ngayon mga kapako kasari, aking papasilip sa inyo kung paano yung ginawa ng bata. Ayan, bali dito siya dumaan. Ayan, ito ay papasok sa tindahan at dito ay yung exitan dito sa hardware. So dapat dyan siya lalabas. Ayan, kaso dito siya dumaan mga kapako kasari. Kung mapapansin nyo yung pintuan na yan, ayan, ito ay papunta sa aming likuran. Ayan, tapos binuksan niya to. Nang makita niyang busy yung mga tao na kumakain, dito siya pumasok. Ayan, dito siya pumasok. Dito sa maliit na lang na dito. Ayan, yung mga nagkalat na mga paninda. So, ito yung first na dapat dito siya papasok. Kaso hindi siya dito pumasok. Dito siya pumasok sa gilid. Talagang hindi mo mapapansin. Tapos dito siya. Ayan, dire-diretso siya dito. Tapos yung lagayan namin ng pera na pinagbibintahan namin sa hardware ay nandito lang mga kapako kasari. Ayan, kasi dito namin inilalagay yung mga pangbarya, tapos yung mga pinangbintahan namin, yung mga bubo dito nakalagay dito. So, dito niya kinuha, tapos kung makikita nyo, parang iginanon-ganon pa niya, nakita niya yung 2K. Ayan, so hinugot niya yung 2K. Kaya namin dito inilalagay mga kapako kasari yung mga pinagbibintahan namin kasi kung pupunta ka sa hardware ay sa tindahan ay medyo malayo yung lalakarin mo. So nandun kasi yung lagayan namin ng pera mga kapako kasari. So para mas madaling na iabot or manukli sa tumer, so naisip namin na maglagay din ng pera dito. So dito rin siya umiksit mga kapako kasari. Ayan, bumalik siya dito. Dito siya umiksit. Ayan. Dito siya umiksit. Tapos, doon na siya lumabas. So, kung maririnig nyo, tumunog yung bell na may sensor. Kagaya niyan. Tatapat ako, tutunog yan. Ayan. So, ganyan ang nangyari mga kapako kasari. So, nung napanood namin yung CCTV, dali-dali kaming pumunta sa bahay ng bata. Ayan, talagang pinuntahan namin kasi sayang din naman yung 2K. Ayan. At nadatnan namin yung tatay. Ayan, kinausap namin at pinanood namin sa kanya yung ginawa ng anak nila. So, buti na lang kamo at yung bata hindi niya dinala sa school yung pera. Ayan, sabi ng tatay, ayan, talagang matigas daw yung ulo ng bata. Tapos nung pauwi na kami, hinabol kami ng tatay. Siguro kinalkal ng tatay kung yung gamit ng bata, doon niya nakita yung 2K. So ibinalik niya sa amin yon mga kapako kasari, kaya nakuha din namin kaagad. So talagang napakalaking tulong ang CCTV mga kapako kasari. Kung sa mga tulad kung may tindahan, ayan, maglagay kayo ng CCTV, maliit man o malaki ang inyong tindahan, kailangan natin ito. So, yan lang mga kapako kasari ang aking maisi-share na naman sa inyo ngayong araw ng Huwebes. Ayan. So, ingat-ingat din tayo kahit mag-ingat tayo, kahit anong ingat natin. Kung talagang may mga taong masasama ang pag-uugali, ay wala tayong magagawa. So, yan lang. Happy selling na lang po sa ating lahat. God bless us and bye. Thank you for watching. Sharing is caring.